Alex Caruso gumawa ng history ngayong araw sa Game 4 at Warriors may mga bagong players na nag-workout ngayon. Naitay ng Oklahoma City Thunder ang serye ng NBA Finals matapos ang isang matapang na panalo laban sa Indiana Pacers ngayong araw sa Game 4. Sa isang seryeng naging puno ng aksyon at palitan ng lead, umalagwa ang Thunder sa ika-4 na quarter. Nagpakitang gilas ang regular season MVP na si Shai Gilgeous-Alexander sa Gainbridge Fieldhouse habang nagmarka rin ang veteranong guard na si Alex Caruso na nagbigay ng mahalagang enerhiya at produksyon mula sa bench sa isang kritikal na bahagi ng laban. Ang kontribusyon mula sa bench ang isa sa mga naging tema ng serye. Noong Game 3, ang second unit ng Pacers pinangunahan nina Benedict Mathurin at TJ McConnell ang nagbigay ng malaking tulong. Sa kabaligtaran, muling nagpasiklab si Obi Toppin para sa Indiana ngayong araw. Ngunit si Caruso ang tunay na umagaw ng eksena para sa Thunder. Dahil sa panalong ito, isinulat ni Caruso ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng NBA Finals. Siya ay naging ikalawang player sa kasaysayan na nagtala ng hindi bababa sa 20 puntos at 5 steals sa isang laro sa Finals ayon sa StatMuse. Hindi na bago kay Caruso ang entablado ng Finals, naging kampiyon siya kasama ang Los Angeles Lakers noong pandemya at patuloy na namamayani sa mga pressure-packed na laro. Ngayon, bilang bahagi ng Thunder, pinatutunayan niya ang kanyang halaga. Hindi lamang bilang defensive specialist, kundi bilang isang maaasahang player sa malalaking laban. Na-trade siya patungong Oklahoma City mas maaga ngayong season at pumirma ng 4 na taon na kontrata na nagkakahalaga ng $81 milyong. Nagbubunga na ang investment na ito. Ang kanyang pagiging veterano ay nagsilbing pundasyon ng batang team ng Thunder na ngayon muling nakabalik sa finals matapos ang mahigit isang dekada. Walang humpay ang depensang ipinamalas ni Caruso. Ang kanyang on-ball pressure ay tumulong upang mapuwersa ang Pacers sa 16 na turnovers. Bukod sa kanyang 20 puntos at 5 steals, nagdagdag siya ng 3 rebounds, 1 block at nagtala ng 5 sa yedi sa free throw line. Isang kumpletong laro na nagpabago ng agos pabor sa Thunder. Samantala, si Gilgeous-Alexander ang muling nanguna. Naglaro siya ng 40 minuto at kumamada ng 35 puntos, may kasamang 3 rebounds at 3 steals. Pinakakahanga-hanga, naging perpekto siya sa free throw line na may 10. Si Jalen Williams ay muling nagpakitang gilas din, nagtala ng 27 puntos at 7 rebounds, mas mataas pa sa pinagsamang output ng lahat ng starters ng Pacers. Para sa Indiana, isang masaklap na pagkatalo ito. Naitayo nila ang 10 puntos na kalamangan ngunit bumagsak sa dulo ng laro. Kahit pa may mga alamat ng Pacers na nanonood mula sa bleachers na bigong protektahan ng team ang kanilang home court. Ngayon, habang bumabalik ang serye sa Oklahoma City, ang momentum ay nasa panig ng Thunder. Makakabawi pa kaya ang Pacers sa tamang panahon o nagsisimula na ba ang paglakad ng Thunder patungo sa kanilang kapalaran? Malalaman na ito ng mga fans sa mga susunod na araw. Sa kabilang balita, sa loob ng wala pang 2 linggo, si Mike Dunleavy ay muling haharap sa kanyang ikatlong NBA draft bilang general manager ng Golden State Warriors. Sa ngayon, matagumpay naman ang naging resulta ng una niyang 2 pagtatangka sa larong puno ng hulaan at hindi tiyak na siyensya. Sa kanyang tanging first round pick, napili ni Dunleavy si guard Brandon Podziemski na lumampas sa inaasahan batay sa draft position niya sa loob ng kanyang unang 2 season. Nahanap din niya sina Trayce Jackson-Davis at Quinten Post, parehong mga sentro, sa second round ng nakaraang 2 draft, mga pick na naging sulit na sulit para sa Warriors. Sa season na ito, iisa lang ang pick ng Warriors, ang number 41 overall, matapos i-trade ang kanilang number 20 pick sa Miami Heat bilang bahagi ng deal para kay Jimmy Butler. May isang bagay na pareho kina Podziemski, Jackson-Davis at Post. Mahusay silang lahat sa kolehiyo at wala sa kanila ang naging one and done prospect. Ang mga prospect na pinapapunta ng Warriors para sa pre-draft workouts ngayong taon ay sumusunod din sa parehong pattern. Pinapayagan ang mga teams na mag-imbita ng hanggang 6 na prospect kada workout. Mula Mayo 22, nagsagawa na ang Warriors ng 5 pre-draft workouts na may 6 na prospect bawat isa, kasama na ang pinakahuli noong Biyernes. Maliban sa isa, lahat ay nagmula sa kolehiyo. Wala ni isa mula sa international clubs at isa lang ang mula sa NBA G League. Si Dink Pate ang tanging G League prospect at siya rin ang nag-iisang teenager sa listahan. Ngunit kailangan na niyang sumali sa draft ngayong taon matapos ang 2 season sa G League
kung saan siya ang naging pinakabatang professional basketball player sa US nang sumali siya sa G League Ignite bilang 17 anyos, 2 taon ang nakalipas. Dahil sa name, image and likeness, mas pinipiling bumalik sa kolehiyo ang mga players kaysa sumali agad sa NBA draft, lalo na kung hindi sila top prospect. Malaki na kasi ang kinikita nila sa college, kaya hindi na uso ngayon ang mga project o batang prospect sa second round. Bagamat iba't ibang posisyon ang sinubok sa pre-draft workouts ng Warriors, ang pangunahing batayan ay edad at karanasan sa kolehiyo. Hindi prioridad ang mga young players, at sa 30 prospects na sumailalim sa group workouts, iisa lang ang teenager na may 2 taong pro experience na rin. Wala ring 20 taon, wala ring 21 taon, walang freshman at walang sophomore. 2 lang ang junior, isa sa kanila ay nagdeklara ng babalik siya sa senior year. Ang isa pa ay si RJ Lewis Jr., Big East Player of the Year at Consensus All-American na inaasahang madadraft pagkatapos ng pick ng Warriors sa second round. Halos lahat ng mga na-workout ng Warriors ay mga seniors, karamihan ay tumagal ng higit sa 4 na taon sa kolehiyo. Kabilang dito sina Bryce Williams na 6 na taon sa college dahil sa injury at si Steven Ashworth na nag-mission muna bago nagsimulang maglaro at ngayon ay may pamilya na. Karamihan sa mga pre-draft prospects ng Warriors ay nasa early to mid-20s na at marami sa kanila ay mag-birthday pa habang tumatakbo ang season. Kasama sa listahan si Caleb Grill, isang 6th-year senior na malapit na ring magbe-25. Ipinapakita nito na mas pinapabora ng Warriors ang mas matatanda at mas may karanasang mga players. Kung itutuloy ng Warriors ang paggamit ng kanilang pick, malinaw na ang hinahanap nila ay isang plug-and-play player, hindi man agad mula day 1, pero handa nang mag-contribute kapag kailangan na ni Coach Steve Kerr. Oo, yan ang titingnan namin, sabi ni Dan Levy nung Mayo. Maganda rin na may mga batang players na handang tumulong agad, hindi ito palaging sigurado. Sa number 41, sigurado akong may magandang manlalaro roon. Pwede rin naming i-trade o panatilihin ang pick. Ang magiging malaking salik ay kung ilan ang mananatili sa draft at ilan ang babalik sa kolehiyo. Doon makikita ang kalidad at talent level sa pick. Pero okay na posisyon ang number 41. Kinuha ni Dan Levy si Jackson Davis bilang 23 taon sa number 57, 2 taon ang nakalipas matapos ang 4 na taon sa Indiana. Si Post naman ay 24 na taon nang i-draft siya bilang 5th year senior. Sa huling buwan ng kanyang rookie season, naging starting center si Jackson Davis ng Warriors. Nagsimula rin siya ngayong season sa parehong posisyon, pero kalaunan ay nalampasan siya ni Post sa rotation ni Coach Kerr. Wala nang lugar para sa mga projects. Gusto ng Warriors na ang kanilang rookie ay may karanasan na at may makina ng handang sumabak anumang oras.